Senyor Ibarra! Barilin mo siya! Tara! Tabuhin natin! Tigil kayo! Tigil! Ginoong Ibarra, meron akong isip ko paraan. Magpalitan tayo ng damit para sila'y at malinlang. Sige, sige. Tigil! 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 Tigil kayo! Ayun na sila! Tigil! Akala mo hindi kami asintado, Senyor Ibarra? Nako, napakabagal naman ng pag-usad ng vapor. Marahil kung wala ang mga Indio, napakabilis ng pag-usad nito. Hay nako, ang Ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat itong ituwid. Dahil dito, mabagal ang pag-usad ng vapor. Madali lang yan. At hindi ko mabatid kung ba't walang sumasang-ayon sa aking planong ito. At ito'y sisimulan sa paggawa ng isang tuwid ng hukay patungo sa Ilog Pasig hanggang sa makarating sa lagusan ng Maynila. Di ba, Sinda lang? Sang-ayon ka ba? Hindi ako sa ngayon riyan. Ako rin, ginaong Simon. Malaking pondo ang mga gamit natin riyan. Tama ka doon niya, Victorina. Saan tayo kukuha ng mga trabador? Saan ka kukuha ng pondo at trabador, Ginoong Simon? Ngunit meron tayong mga Pilipino dyan na pwede natin pagtrabahuin sa pamagitan ng sapilitang paggawa. Sang-ayon ba kayo rito? Hindi ako sa ngayon riyan. At maaari ang pagsimula ng himagsikan. Tama ka doon niya, Victorina. Tunay nga, sa ng modernong panahon, ang kahit ng matatanda ay hindi pa rin inaabuso ang opyo. Panigurado kung hindi nyo ito may isa sa katuparan. May isa sa katuparan po namin, senyor. Nangako sa amin si Padre Ivan na niregaluhan namin ng isang pares ng kastanyo. Papunta siya ngayon sa Kapitan General. Hindi malagay yon. Sasalungat pa rin kayo ni Padre Sibila. Kamusta, Basilio? Bakasyon na ba kayo? Bakit? Hindi ka pamilyar dito? Ngunit bakit parang tubig lang inyong ininom? Bakit hindi niyo subukan na aking ininom na opyo? Mabuting tubig na lang ang inumin namin. Hindi! Hindi namin yung kailangan.
Teka, hindi ba siya ang mag-aalas na si Simon? Siya nga, hindi ako mag-aari magkakamali. Siya ang humukay sa labingan ng aking ina, 13 na ang nakakaraan. Ano? Sino ka? Ako si Basilio. Ba't ka narito? Maaari mo yung kapahawak ang pagpunta mo rito. Umalis ka na! Kabesa, narito ako upang magbenta ng mga alahas. Ipagpaumanin niyo po, ngunit wala akong pera, Ginoong Simon. Ayos lang yun. Dahil papakita ko na lang sa inyo ang aking revolver na dala. Pumasok po kayo. Saktong-sakto ang inyong pagdating. Andito ang mga donya at ang Kapitan Basilio. Gusto ko ng mga brilyanteng sinauna. Si Ama ang magbabayad dahil mahiligin siya sa mga antigo at matatandang gato. Meron akong dalang kwintas na galing kay Cleopatra at mga singsing na galing sa Cartago. Marahil ito ay ipinadala ni Hannibal pagkatapos ng laban sa Cannes. Eto, ang dalawang kwintas na niya. Kaakit-akit, kamangha-mangha, ang ganda. To. Oo nga, napakaganda nito. Ikaw, Inoo, wala ka ba ipagbibili? Narito, Ang langit ni Maria Clara, iyon ay may brilyante at mga esmeralda. Nagugustuhan ko ang lakit na ito. Magkano pinagbibili? 100 o 500 piso? pasensya, Ginoong Ibarra, ngunit kailangan ko ng isang guni sa aking anak na nasa bayan. Nasa aking kamay ang kalooban. Magpasya ka, Basilio. Nasa ibaba si Kabesang Tari sa taghihintay. Pinamumunuan ko ang himagsikang ito. At ikaw ang mamumuno upang kunin sa kumbento si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ngunit huli na kayo. Nahuli na kayo. Sa papaano nagsasabi ng nahuli na ako? Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Sinungalingan! Totoo ang sinabi ko, Ginoong Simon. Ngunit buhay pa si Maria Clara! Ano na nangyari kay Huli? Mabuti lang yun sa kanya. Parusa iyon ng Diyos. Mabuti na lang at pinalayas ko na si Huli. Ayoko makaaway ang mga praile. Pinilit ko siyang bayaran ang mga utang niya sa akin. Kawawa, Basilio. Wala man lamang ako nagawa sa mga nangyari sa kanya. Kasabay pang mamatay si Kapitan Tiago. Huwag kang umiyak, Huli. Walang mangyayari kung ikaw iiyak na lamang. Ngunit, kahit kanina tayo humingi ng tulong, isa lamang ang kanilang ituturo. At si Padre Camore yon. O siya, ating susubukan. Walang mawawala kung hindi natin susubukan. Ikaw ay aking sasamahan, sa gayon ay walang mangyaring masama. Ngunit, natakot po ako. Hindi kaya na aking budhi ang mga kailangan ni Padre Camora. Hahayaan mo na lang bang mamatay si Basilio? Nasa huli ang iyong pagsisisi. Halika na ho! Tama ba itong ginagawa ko? Lahat ng pagpapakasakit ay harapin ko alang-alang kay Basilio. Anong sasabihin ng mga tao sa akin? Ng Diyos? Tama ba na ialay ko ang aking sarili? Kung noon tinatanggihan ko ang hinihiling ni Padre Camora, kapalit ang kapatawaran ng aking ama, at ngayon, iaalay ko ang aking sarili para kay Basilio? Hermana Bani, tutungo ba ang lahat na napapakamatay sa impyerno? Sa wakas, ikakasal na ang aking anak sa magandang gamit. Salamat sa ipinahirang pera ni Ginoong Simon, nagawa kong bilhin ang kalahating halaga ng bahay na ito.
Maligayang kasal sa inyong dalawa. Narito at meron akong regalo para sa inyo. Napakaganda ang ginawan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maaari na ba namin itong gamitin? Oo naman, pwede na nilagay sa inyong hapagkainan. Napakaswerte mo, Juanito. Maligayang bati sa inyong dalawa. Maraming salamat, Padre Salvi. Napakaganda naman ang lamparang ito. Ano yun? Sandali lamang. Pamilyar ako sa sulat na ito. Sulat kamay ito ni Ibarra. Ngunit paano to nangyari? Patay na siya. Simon! Simon! Ano nangyari sa'yo, Simon? Simon! Hihingi ako ng tulong! Padre, huwag na po. Ay, papagtapat po ako sa inyo, Padre. Anong ibig mong sabihin, Senyor Simon? Sa totoo ay, ang tunay kong pangalan ay si Juan Crisostomo Ibarra. Sa totoo ay, linano ko lahat ng ito upang makaganti sa lahat ng mga nangapi sa akin, lalong-lalo sa aking minamahal. Ang maging tagapagligtas ay hindi nangangahulog ang kapahamakan nito. Simon! Simon! Ika'y manatili sana sa kailaliman ng karagatan na walang hanggan kasama ang mga korales at perlas. Kung dumating ang isang panahon na kakailanganin para sa isang dakilang mithiin, ika'y luwasanan ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Samantala, diyan ka muna upang hindi maging kasangkapan ng kabugtutan at upang hindi maging tagapagudyok ng kasakiman